Ayan, so once again, great evening, great afternoon, and great morning everyone. So mga ka-blessing, mga ka-STGN, nais ko po kayong batiin ngayong hapong ito ng isa pong mabiyaya at pinagpalang araw sa pangalan ng Panginoong Hesus. At syempre, hindi natin kakalimutan na pinagdiriwang natin ngayong buwan na ito, no? Buwan ng Disyembre, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kaya Merry Christmas po sa inyo pong lahat. Pero by the way, hindi po Christmas songs ang i-share ko sa inyo, kundi song about prayer. Pero after this, no, sa susunod nating video, i-share ko muli sa inyo yung panibago kong composition na song for Christmas. At nawa nga ngayong hapong ito, no, huwag natin kalimutan na manalangin sapagkat dito tayo mahugot ng lakas. Huwag natin kalimutan na pumunta sa presensya ng Diyos na umusal sa mandali, no? Na magpuri sa Kanya, pasalamatan siya and all the blessings sapagkat yun naman pong nararapat. At bago po sa wika, ayan. So, bago po, yan, sa song for today, sa akin pong original compositions, and it was entitled Every Day is a Blessed Day When You Pray. At naniniwala tayo doon na walang pagsalang, na naniniwala tayo na kapag tayo ay araw-araw na nananalangin, depende naman sa puso mo yan no? Ayon yan sa pinasya ng puso mo. Kung gusto mong manalangin ng mahaba, di manalangin ka ng mahaba. Kung gusto mong manalangin ng simple but comes from the heart, wala pong problema doon. Ang mahalaga dito, no, ay inaalala natin ng Diyos sapagkat tayo hindi kinakalimutan ng Panginoon. So, in return, dapat kung inaalala tayo ng Diyos around the clock, 24 hours a day, dapat huwag din natin kalilimutan ng Panginoon na sa Kanya patuloy na magpasalamat, sa Kanya patuloy na magpuri sa lahat ng biyaya at pagpapalang walang sawa ninyang ipinagkakalob sa atin. So please do some comments kung medyo mahina po yung ating mic. Yan. So maraming salamat po. And I quote, sabi po rito sa Matthew chapter 17, ayan. Okay. Sa verse 1, it says like this. Sabi po sa NIV, sa New International Version, after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John. Yan. Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. Sa wikang sarili, ganito po ang pagkasabi, o bago po sa wikang sariling ati, and I quote, dun din po sa Luke chapter 9, verse 28, sa NIV din, sa New International Version, ganito po ang pagkabanggit. It says like this, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain to pray. At sa wikang sariling atin, ganito po ang pagkasabi, tatagalogin ko po yung Luke chapter 9 verse 28. At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Maliwanag po yan, no? Ang sabi doon, and led them up sa pangunguna ng Panginoong Jesucristo a high mountain by themselves. At ang sabi diyan, no, sa kinukonfirm dun sa Luke 9 verse 28, kanina yung Matthew 17 verse 1, hindi binabanggit din yung panalangin, kaya kinote ko rin po yung Luke 9:28. Nang sinasabi diyan, no, he took Peter, John, and James with him and went off onto a high mountain to pray. Kasi alam nyo, di ba, ang paniniwala kasi ng mga unang panahon na ang Diyos po ay nananahan, na ang Diyos po, ang kanyang presensya ay naroon po, no, sa kabundukan. Kaya nga, no, at kung titignan natin, marami mga man of God, brothers and sisters, sang-ayon na rin po sa kanilang confession, sa kanilang pangaral na aking napapakinggan, no, when they do pray, sila po yung umakyat sa bundok upang manalangin, sapagkat ang paniniwala kasi maging, no, ng mga man of God, particularly, no, yung mga Bible scholars, na nandun ang presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga sa buhay natin. Katulad dito, no, if you will notice, madalas na sinasama ng Panginoong Jesucristo si Peter, John, and James. At for your information, pagka binabanggit natin si Peter, James, and John,
ang kasunod na pananalita dyan ay yung salitang sidekick. Kasi ito yung mga sidekick ni Jesus eh. Ito yung laging kasama ng Panginoon Kristo, laging nakabuntot sa Kanya. Now, shoutout po muna tayo dyan kay siyempre, first and foremost, yan, kay Brother Jerry Candelario, kung di ako nagkakamali, no? Yan, yun, si Brother Jerry Candelario. Shoutout sa iyo, Brother Jerry, and Merry Christmas, at naway marami kang maging benta ngayong araw na ito, dyan sa pwesto mo in Jesus' mighty name, no? Including si Sister Mia, yung asawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Maribica Pasilbar, so Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan. Shoutout din po sa ating Super Friends, sa ating SF. Yan, Sister Nora Manzano. Insert na rin natin, siyempre, Sister Shirley Guanzon. At dyan na rin si Sister Norla Dequinya. So, super thanks for watching, guys. At ganun din, ang ating kaibigan, Sister Rosana Gregorio Cabrera. Diyan lamang po kayo. At dito naman po si Coach Ed. Please do some comments, no? Please, mag-send po kayo ng message kung okay po, no? Please do some comments. Mag-chat po kayo dyan sa chat box kung ang aking pong voice o message, yung ating tinig ay hindi klaro. Kasi medyo may gamit po akong mic na maliit. Yan. So minsan parang pag malayo, hindi masyado klaro. Pero yamang wala naman pong nag-reply sa inyo at nagme-message pa. So I think okay naman po yung ating sounds. So mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, no? Okay. When it comes to prayer, sabi dito kasi, the most basic definition of prayer is talking to God. Yan po yung very common. To simplify yung term na prayer, it simply means talking to God, pakikipag-usap sa Diyos. Prayer is not meditation or passive reflection. It is a direct address to God. Now, don't get me wrong, kasi alam nyo, ang mga tawag dito, 'di ba, yung mga kasi ang mga man of God, mga writer or something, mga biblical scholar, may kanya-kanya silang komento, 'di ba? May kanya-kanya silang, hindi ko makuha yung term na gusto kong sabihin sa inyo. Pero something like this, no? Kasi dito sinasabi, 'di ba, that prayer is not meditation or passive reflection. It is a direct address to God. Kung titignan natin sa malalim na aspeto, sa malalim na pagpapaliwanag, yun talagang panalangin eh. No? Ito ay direkta naka-address sa Diyos. It is the human communication. It is the communication, no? Correction. It is the communication of the human soul with the Lord who created the soul. So kapag tayo nananalangin, no, tayo po yung maharap sa pamamagitan ng presensya ng Diyos, no, sa ating which is yung ating ding maker. Kaya alam nyo, habang ito'y pinagdinilayan ko rin kanina, nagbabalik tayo, naalala ko yung sinabi po ni Dr. Miles Monroe na same thing with this, no? Kapag tayo nananalangin, brothers and sisters, sabi nga, it is a communication of the human soul with the Lord who created the soul. Kasi ang tao po'y binubuo ng tatlong bahagi, spirit, soul, and body. At alam naman natin, ang lumikha ng ating spirito, kaluluwa at katawan ay higit sa lahat ang Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nagdadasal, so nakikipag-usap tayo, mga kapag-minamahal, we are communicating with our Creator na lumikha sa ating lahat. And including that, sabi rito, ayan, prayer is the primary way for the believer in Jesus Christ to communicate. So wala tayong telephone, wala tayong cellphone, wala tayong, lalong-lalo na yung mga early years, no? Yung pocket bell. Bago yung cellphone, pocket bell muna, inaabutan natin yan eh. Pero kung titignan natin, wala man tayong pocket bell, wala man tayong landline phone, telephone, cellphone. Pero kapag tayo po yung nag-pray, no, mga kapatid, magkakaroon tayo ng access sa langit, sa heaven. Magkakaroon tayo ng access with our Master, with our Lord. Magkakaroon tayo ng access to make a fellowship with Him. Kasi yun po yun eh. No? Sabi rito, prayer is the primary way for the believers in Jesus Christ to communicate His emotions, desires with God and to fellowship with God. So in other term, pag sinabi nating pananalangin, ano bang ibig sabihin ng Coach Ed? Pag sinabi nating pananalangin, ito po'y atin pong pakikipagtipan. Ito po yung atin pong tawag dito, pakikiulayaw, so to speak, yung salitang fellowship, yan po, in other words, ay pakikiulayaw natin sa Panginoon. And including that, no, prayer, sabi rito, is described in the Bible, inilalarawan sa Biblia na ang pananalangin ay ano? Paghahanap. At ang hananap natin sa panalangin, pera, hindi po, bigas, grocery, pampaganda, ano po ba? Panload. Ang hinahanap natin, kapag tayo inanalang, walang iba, kundi ang Diyos. Paghahanap sa Diyos through His presence.
Kaya nga, kung titignan natin, no, yung prayer ay talagang napakarami. No? Napakarami ng description, napakarami ng explanation, napakarami ng definition. It is one way of speaking with God, talking with God, worshiping God. And including that, sabi nga ng isang apostle, great man of God, di ko na po babanggitin. Anong sabi niya? Prayer is this. Sabi niya, it simply means, isa sa nagustuhan ko, no? Isa sa napakaganda na kahulugan ng panalangin is this. Sabi ng isang man of God, sabi ng isang apostle, prayer is allowing God to move. So yan pong ibig sabihin, kapag tayo po'y nananalangin, kapag tayo po'y nagdadasal, sabi dyan, no? Kapag tayo nananalangin, nagdadasal, ang ibig sabihin niyan, pinapahintulutan natin, hinahayaan natin ng Diyos ay kumilos sa buhay natin ng 100%. Yan. So mamaya-maya kaunti, magdadagdag focus sa inyo pa ng quote na nakatala dito. So meanwhile, so shoutout din po tayo dyan. Yan, kay sister. Yan. Okay, nawala. Yan yung taga Malabo nating kapatid. Yan. So nandyan na rin po si Sister Alona Borabien Nobleta. So thank you for watching, sis, ha. So salamat po sa inyo pong mga walang sawang pagtunghay sa ating mga reels, sa ating mga pag-live katulad nito. So we are live on the Facebook page, no? Sa akin pong Facebook page. It is all about be a blessing, spread the good news. In short, STGN, spread the good news. Para tayo maging pagpapala, ipahayag natin ang mabuting balita. At huwag niyo po kakalimutan, every Sunday from 8 to 9 in the evening, bagamat ito nakaraan, hindi po tayo nakapag-live, pero tuloy-tuloy pa rin po yan sa tulong ng Panginoon. Kapag linggo na, huwag natin kakalimutan, STGN na, spread the good news. Ayan, spread the good news na. Sa panguna po ng inyong kapatid, Brother Ed, no? Si Brother Coach Ed Soren Soriano. Yan. So, yan, shoutout din po kay Nanay Cathy Bragais. Marayhay na hapon sa Indo. Yan, Nanay Cathy. At syempre, para sa awitin ngayong hapong ito, akin na pong ibibigay sa inyo. Every day is a blessed day when you pray. Yes. Thank you, Jesus. Glory to God. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Every day is a blessed day. Every day, every day. It's a blessed day when you pray. Yeah, yeah. Sing the song. Yes. Every day is a blessed day. Every day is a blessed day when you pray. When we pray. Ito po yung original composition po natin. Every day is a blessed day. Oh yes, every day. Thank you, Lord. Is a blessed day when you pray. Yeah, 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 every day. Kaya nga wika sa awiting ito. Every day you should pray for God to bless your day. Yeah, yeah, yes. Every day is a blessed day, oh yes. Every day is a blessed day when you pray. Every day, every day, you should pray. Every day is a blessed day, oh yes, so every day is a blessed day when we do pray.
every day. Sabi nga sa awiting ito, every day you should pray for God to bless your day, our day. Yes, every day you should pray for God to bless your day. Yeah, here we go. Say, yeah, 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 yeah. Here we go. Every day is a blessed day when you pray. La 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 la, yeah, yeah, yeah. Here we go. Every day is a blessed day, oh yes, every day is a blessed day when you pray. Yes, every day is a blessed day, oh yes, every day is a blessed day when you pray. Every day is a blessed day, oh yes, every day is a blessed day when you pray. La la la, yeah, yeah, yeah. Every day you should pray for God to bless your day. Yeah, yeah, yes. Every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. When you pray. Every day, yes. Every day you should pray. Every day you should pray for God to bless your day. Yeah, yeah. Here we go now. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Every day when you pray. Yeah, yeah, yeah. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Every day when you pray. Every day. Yeah, yeah, yeah. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Yeah, yeah, yan. So, shoutout din po, yan, sa atin po mga kaibigan na nandyan rin po, nakasin at naka-tuning in. So, shoutout kay Sister Janice, yan, Nes, Voca, and yan, insert si Brother Arnel. So, Merry Christmas sa Janice, Brother Arnel, mabuhay po, ayan, mabuhay po tayong lahat at mabuhay lagi ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Shoutout din kay Sister Edna Reyes Hines, yan. So, kanina may nakasin na rin taga Malabon na balikan natin, nasa na po ba siya? Yan, nandyan lang siya, nandyan. Yan, yan, yan. So, dyan lamang po kayo, dito naman po ako. So, ang awitin pong iyan na napakinggan ninyo ay pinamagatang Every Day is a Blessed Day when you pray. So, yung ngayon lamang kasi sinlang, ka-open lang na kanilang gadget, no? Sa live na ito. So, pwede nyo po balikan niya mamaya kung ano po ba yung aking pong binahagi pa, bukod sa pagkanta natin. So, ang sabi po ni William McHill, and I quote, sabi ni William McHill, the value of persistent prayer is not that God will hear us, but that we will finally hear God. So to speak, sa madalit sabi dito, ang halaga ng panalangin o patuloy na pananalangin, ang halaga ng patuloy na pananalangin ay hindi ang pakikinggan tayo ng Diyos. Ngunit sa wakas ay maririnig natin ang Diyos. So napakaganda katotohanan po yan. The value of persistent prayer is not that God will hear us, but that
but that we will finally hear God. Grabe. Ang halaga ng patuloy, walang puknat, tuloy-tuloy na panalangin, sabi rito, ay hindi ang pakikinggan tayo ng Diyos, ngunit sa wakas ay maririnig natin ang Diyos. Grabe. So shoutout din po kay Sister Lorna Capellan. Yan, Sister Ate Lorna pala to. Yan, shoutout po. Solibaga, Candare. So, mabuhay ang mga Tagalam. Yan. At sa oras na ito, another song. Mukhang medyo ginaganaan po ako. Dapat isang awitin lang eh. Pero may bonus po tayo dahil Pasko. So, in the next day siguro, katulad ng sinabi ko kanina, so i-recall ko yung bago kong composition na Pamasko sapagkat I think nakakaapat na po akong original composition ng Pamasko eh. Siguro narinig niyo na iba, pero bukas sa the other day i-share ko rin po yung isa pang original composition natin na Pamasko. Pero for now, yan. Tayo po'y patuloy na manalangin sa pamamagitan ng awiting ito. Haranahin natin ang ating hari. At hayaan natin na buksan ng Panginoon ng durungawan. No? Buksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Pangibuhos sa atin ng pagpapala. Lahat tayo may problema, hindi nawawala yan. Pero mahalaga, meron tayong problem solver. And that is Jesus. Kapag tayo nanalangin, ang Diyos po'y gagawa at magtatrabaho at magpapakita ng dakilang bagay ng makapangyarihan niyang gawa sa kanyang mga himala. Kaya kung may problema ka, may problema tayo, tawag tayo sa Kanya. Huwag tayo mag-alala sa pagtutugunin tayo ng Panginoon. Yeah. La 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 la. La 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 la. Here we go. May problema ka, tawag ka sa Kanya. Huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Saan pa? Kung may problema ka, tawag ka sa Kanya. Sabi nga sa awiting ito, huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Just pray, just pray, and God will make a way. Just pray, always pray, and God will make a way. May karamdaman ka, tumawag ka sa Kanya. Huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Just pray, always pray, and God will make a way. Just pray, always pray, surely God will make a way. Yan po yung katotohanan, pawang katotohanan, na ang Diyos po'y sumasagot sa ating mga dasal. God said in His words, in Jeremiah 33, verse 3, the prophet Jeremiah says, sa kanya pong sa banal na kasulatan, in the book of Jeremiah the prophet,
chapter 33, verse 3, sabi doon, call unto me, and I will answer you, and I will answer thee. Kung tatawag ka sa akin, kung tatawag tayo sa Kanya, diringgin tayo nitong ating Panginoon. Kahit ang Diyos ay walang cellphone at telephone, pero isang tawag lang natin, tayo Kanyang papakinggan at tutugunin, lalo't kang tayo ay namumuhay ng ayon, marapat sa Kanyang kalooban. Siyempre, shoutout na rin po sa oras na ito, yan, kay Sister Salin Lasso. So, a great and a blessed afternoon po sa inyong lahat. Yes, thank you, Jesus. Kung may problema ka, tawag ka sa Kanya. At huwag kang mag-alala, tutugunin ka niya. Just pray, always pray, and God will make a way. Just pray, let us pray, always pray, and God will make a way. Just pray, always pray, and God will make a way. Just pray, pray, and God will make a way. Just pray and pray, always pray. Surely God will make a way. Amen. Yan. So that is another song, another compositions po ng inyong ubang lingkod. Muna nating inawit. It was entitled, Every Day is a Blessed Day When You Pray. Yan. At yan ang mga kasunod na awiting yan ating pinakinggan. Yan. Just pray and God will make a way. Yan. Kung may karamdaman ka, may problema ka, may panghailangan ka, just pray and God will make a way. At yan po yung pinaniniwalaan natin sa ating buhay. Yan po yung pinanghawakan nating prinsipyo according to the scriptures. So, the choice is yours. Kung tatawag ka, sabi ng Panginoon, the choice is yours. Kung tatawag ka, that's good. Pero kung hindi, di ba? Wala namang mawawala sa Diyos. Sa atin meron. Ang Diyos ay mananatiling Diyos, magpakailan pa man, kahit walang tao. Pero ang tao, pag walang Diyos sa buhay niya, wala siyang magagawa. Miserable alanganin ng buhay niya. Kaya we do need God. We do need connection, no? Kahit wala tayong Bluetooth, yan, kahit wala tayong share it. We do need anong connection? Yan. We do need connection through prayer. At sak yun, ang Diyos ay hindi sinabero, hindi sinabera, na kung saan kapag tumawag tayo sa Kanya, hindi niya tayo pakikinggan. Siya nga nagsasabi, siya nga nagbo-volunteer, tawag kayo sa akin. Call unto me and I will answer you. At naniniwala po ko ngayong Paskong ito, at sa ilang araw na lang na darating na bagong taon, naniniwala po ako paano tayo sinamahan ng Panginoon from the other day hanggang ngayon, no? At tuloy-tuloy, naniniwala tayo hanggang di tayo humihiwalay sa Kanyang kalooban, no? As He is the vine and we are the branches. Naniniwala po ako, tuloy-tuloy na ang paglalatag ng Panginoon sa atin ng tagumpay. Bagamat may lubak, may persecution, may challenges, so tuloy lamang po tayo. Because God is with us. At kung ang Diyos ay nasa atin, tayo ay magtatagumpay sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katagumpayan. He is a conqueror. And we also a more than a conqueror. So nawa, ngayong hapong ito, sa pamagitan ng mga awiting yan ating napakinggan, nawa tayo po ay napagpala. Yan. At dito nga po, including that, no? Sabi dito, yan, sabi ni Mahatma Gandhi, okay, sabi niya is this, no? Prayer is the key of the morning and vault
of the evening. So to speak, sa madalit sabi, when we talk about vault, ibig sabihin kandado. Kaya ang panalangin, kaya ang panalangin, sabi ni Mahatma Gandhi, kaya ang panalangin ay ang susi sa umaga. Yan. At siya naman ang kandado sa gabi. So, sa madalit sabi, kung ang buhay natin, inumpasahan natin sa panalangin, bago tayo matulog, ganoon din naman. No? When you start your day, pray. And when you fall asleep, and when you sleep, pray. Sapagkat yan po yung mahalaga. No? Na tayo po ay may connection sa Panginoon. Mahalaga, konektado ka para ang blessing, tsak yun, tuloy-tuloy sa buhay mo at sa buhay natin lahat. So, thank you for watching at nawa, huwag niyo pong kalimutan to subscribe yung aking pong YouTube channel kasi mamaya-mayang kaunti, no? I-upload ko na po ito, ilalagay ko na po ito sa YouTube channel. So, isearch nyo lang po yung Coach Ed Soriano at mag-upload na po yung poster natin doon na magandang lalaki ng kaunti. Eh di wow, yun no? Yun no? At ganun din, no? Please follow me sa aking pong Facebook page. Yan, yung Ed Soren Soriano. At ganoon din, follow me sa atin pong FB page. Yan. Walang iba kundi ang Be a Blessing, Spread the Good News. Yan. At shoutout din po kay Sterlilia Climaco. Belated happy birthday, Sterlilia. Dapat yung pinapalakpakan yan. Yan, kanina para nakita ko rin si Brother Jose, no, from Laguna. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan, si Brother Jose de la Cruz. Shoutout, Brother Joe. Yan, Brother Jose de la Cruz. Shoutout, yan, sa isa rin nating kapatid na vlogger. At ganoon din po kay Nanay Ordon Layson. Yan, so shoutout po sa inyong lahat and Merry Christmas pa rin, no? Tunay nga po na tayo mga Pilipino ay napakapalad sapagkat yung ating celebration when it comes to celebrating Yuletide season, when it comes to celebrating Christmas season, no? Talagang ang haba ng ating pong pagdiriwang. At naniniwala naman tayo, ang Pasko hindi nagtatapos sa December 25, no? Sa January 5, no? Including Three Kings. Kundi ang Pasko sa atin, lalong-lalo na tayo mga anak ni Yahweh Shaddai, tayo mga nasa tayo mga Christians, mga believers, ay everyday ay Pasko sapagkat nasa atin si Kristo. Kaya ngayong hapong ito, nawaan naman pong ating panalangin, kahilingan sa Diyos, kasama po ako, magkaisa po tayo, at ang kinin natin, tsak yun, katulad ng madalas na sinasabi ng ating punong lingkod, na si Brother Mike, darating. At yung imala ng Pasko ay tumating na. In advance ng Panginoon. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw at walang sukat, paglagyan. At ngayong hapong ito ako pong nakasama, no? Ang inyong pong nakasama sa ating pong awitan, sa ating pong original compositions about songs about prayer. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi. May ganun. God bless you more and more and thank you for watching. Ayan. In Jesus' name, God bless you more. Amen and amen. Thank you, Jesus.